Umalis ka na rito, Karo. Wala kang silbi. Ikaw ang mahalas sa pamilya natin. Galit na sigaw nga ni Lola Elizabeth. Kasabay ng malakas na pagbatunga ng bag na naglalaman ng mga damit. Lola, wag po! Sigaw nga ni Karo nang kaladkarin siya ng kanyang Lola Elizabeth palabas ng bahay. Umiiyak na pinulot ni Karo ang bag ng kanyang ina. 5 taong gulang pa lamang siya pero ramdam niya ang bigat ng lahat. Namumugto ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang mga tuhod. Isa kang bastardo. Dahil sa kalandian ng mama mo kaya nabuntis siya ng maaga. Ano nangyari? Iniwan din siya. Iniwan ka din ng papa mo. Lola, hindi po yan totoo. Mahinang sambit nga ni Karo habang humihikbi. Ngunit hindi na nga siya nilingon pa ni Lola Elizabeth. Mas piniling isara nga ang pinto. Para bang tinataboy na nga rin itong lahat ng alaala ng anak na si Laika, ang ina ni Karo. Lola, paano po si Mama? Kailangan ka po niya. Kinalampag nga ni Karo ang pintuan. Naiwan si Karo sa labas, bit-bit ang mabigat na bag at ang basag na puso. Hindi niya alam kung saan pupunta. Bata pa lamang siya pero ramdam na nga niyang sakit ng mga salitang paulit-ulit na umuukit sa isip niya. Bastardo! Pulungan ni Karo sa sarili habang pinupunasan ng luha. Sabi ni Lola, bastardo daw ako, wala daw akong papa. Inosenteng dagdag pa nga niyang sambit. Napasubsob na nga lamang siya sa bag na dala, humahagulgol. Pero kahit puno ng takot, pinilit niyang tumayo. Isa lang ang naiisip niya ngayon, ang kanyang mama. Kailangan niyang maging matatag para sa kanyang ina. Tumungo si Karo sa ospital pagkatapos siyang palayasin ng kanyang lola. Nakaupo siya sa sahig malapit sa entrance. Hawak ang maliit na plastik na lagayan ng barya. Gutom na gutom nga siya walang makain. Kaya't kahit nanginginig sa hiya, nilapitan niya ang mga dumadaan. Kuya, ate, pahingi po ng piso, pambili lang po ng tinapay. Nagmamakaawang pakiusap nga ni Karo. Maraming tumitingin pero iilan lang nag-aabot. May mga umiiling pa, may mga nagmamadala at ang iba naman tumitingin lang nang may awa pero wala namang ginagawa. Salamat po, bulong nga ni Karo nang may isang lalaking nagbigay ng barya sa kanya. Kaagad niya itong inilagay sa bulsa, saka muling humawak ng mahigpit sa bag ng kanyang ina. Pagkapasok sa ospital, dire-diretso siyang pumasok sa kwarto kung saan naroon ang kanyang mama na si Laika. Nakahiga ito payapang tila natutulog pero hindi gumigising. May nakakabit na tubo sa ilong at mga makinang tumutunog paminsan-minsan. Lumapit si Karo sa tabi ng kama. Iniakyat ang kanyang maliit na katawan sa upuan. Hinawakan niya ang malamig na kamay ng ina. Mama! Nanginginig na tawag nga ni Karo dito. Pinalayas po ako ni Lola, sabi niya malas daw po ako. Sabi niya wala daw akong papa. Mama, totoo ba yun? Hindi po ba niya tayo mahal? Napatigil nga siya, tumulong muli ang luha. Hindi ko po kayang mag-isa, Mama. Nagutom na po ako kanina pero nanghingi po ako ng pera kasi ayoko pong nagutom. Tugtong pa nga ni Karo habang humahagulgol. Isinubsob niya ang mukha sa kamay ng ina. Para bang maasa na kahit papaano'y magising nga ito at yakapin siya. Mama, gumising ka na po, please. Ayoko na pong umiyak mag-isa. Natatakot po ako, Mama. Paano na lang po ako? Bulong nga niya sa pagitan ng hikbi. At doon sa maliit na upuan sa gilid ng kama patuloy na umiiyak si Karo. Isang musmus na walang ibang sandalan, kundi ang ina na hindi pa rin nagigising. Ilang minuto lang pumasok naman ng doktor. May hawak itong chart at seryosong nakatingin kay Karo. Ikaw ba ang anak ni Miss Laika Floresijo? Tanong nga nito. Opo. Sagot nga ni Karo nanginginig ang boses. Nasaan ang pamilya niya, ang papa mo? Napayo ko si Karo. Wala po si Papa nasa malayo po siya. Hindi ko po alam kung nasaan siya, saka si Lola po ayaw na po sa amin ni Mama. Pababayaan na po niya kami.
Natahimik ang doktor halatang nagulat nga sa sinabi ng isang bata na dapat hindi nadadamay sa problema ng magulang. Ngunit kailangan nga nitong sabihin ng totoo. Anak, mahal ang hospital bills ng mama mo at hindi siya pwedeng makalabas kahit gumising siya. Kung walang pambayad, sana maintindihan mo. Napakurap-kurap si Caro at hindi alam ang gagawin. Lalong napayakap si Caro sa kanyang ina. Dok, kahanap po ko ng paraan. Hindi ko po pababayaan si mama, hihingi po ko ng tulong. Nalungkot naman ang doktor sa winika ng bata at kung kakayanin ba nitong makahanap ng paraan. Pagkalis ng doktor, binunot nga ni Caro mula sa bag ang mamahaling kwintas at ang larawan ng kanyang ina. At isang lalaki ngayon ay hindi pa nga niya nakikita. Pinagmasdan niya yon ng matagal. Papa, sabi ni mama ikaw ang nagbigay ng kwintas na to. Siguro po kapag nakita kita maniniwala na ako na anak mo ko, tapos tutulungan mo kami. Bulungan ni Caro. Kinabukasan nagsuot si Caro ng malinis na damit na ibinigay nga ng nurse. Sa isip ni Caro baka magustuhan nga siya ng kanyang ama kapag malinis siyang tignan. Lakas loob siyang lumabas sa ospital, dala ang larawan at kwintas. Nagtanong-tanong siya sa mga tao hawak ang literato. Pilit na ipinapakita sa mga to. Kuya, nakita niyo po ba siya? Siya po yung papa ko. Umiling lang ang karamihan. Hanggang gabi pagod na pagod si Caro sa paglalakad pero isang babae ang biglang natigilan ng makitang larawan. Kilala ko yan! Sigaw ng babae. Si Attorney Jandro Chan. Nandyan siya ngayon sa hotel para sa gathering ng mga attorneys. Sigurado kung siya yan bata. Nabuhayan ng loob si Caro. Mabilis siyang yumuko at nagpasalamat. Salamat po ate, salamat po talaga. Saan pong hotel po siya mahanap? Tanong pa nga niya. Sumama ka sa akin dahil medyo malayo to. Tugon naman ng babae. Tinulungan naman siya ng babaeng makasakay ng jeep at ipinaliwanag kung paano makakarating sa hotel. Nang makita ni Caro ang malaki at kumukuti-kutitap na gusali ng laki ang kanyang mga mata, pero agad siyang hinarang ng guard. Bata, bawal dito. Hindi ka pwedeng pumasok. Po, pero andyan po yung papa ko eh. Kailangan ko pong makita ang papa ko ngayon din. Pamimilit nga ni Caro. Huwag kang gumawa ng gulo dito bata, huwag kang magmatigas. Banta ng guard. Hindi na nakinig pa si Caro. Mabilis siyang kumaripas ng takbo. Umiwas sa mga kamay ng guard. Hoy, sabing bawal kang pumasok eh, bumalik kang bata ka. Malakas ang sigaw nga ng guard habang hinahabol nga si Caro. Tumakbo nga si Caro papasok. Halos madapa hanggang sa bigla na nga lamang siyang sumuot sa isang bukas na pintuan. Humihingal siya, napasandal nga sa pinto habang pinagmamasta ng paligid. Nakaligtas siya sa mga guards. Ngunit nung tumingin nga si Caro, sa pinasukan nga niyang silid ng laki ang mga mata niya. Maraming bisitang naka-Amerikana at magagarang damit ang nandoon. May mga nakaupo sa harap ng mesa at sa harapan ay may host na nagsasalita sa mikropono. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga attorneys! Masiglang bati nga ng host. Napatigil si Caro at doon niya naisip ang plano. Kapag nag-microphone ako, mas madali kong mahanap si Papa. Bulong pa nga niya sa sarili. Pinipisil-pisil ang litrato at kwintas. Puno ng kaba at pag-asa, nagsimulang kumilos ang maliit na bata para makuha ang mikropono ng host. Mabilis ang tibok ng puso nga ni Caro habang papalapit sa stage. Saka umakyat dito. Lahat ng mga mata nakatuon sa kanya. Bata, anong ginagawa mo dito? Nagulat nga ang host na pahinto sa pagsasalita. Hinila ni Carong laylayan ng quote ng host. Kumikinang ang mga mata na tila ito na lang ang pag-asa na mahanap nga ang ama niya. Kuya, mahiram po ng microphone. May sasabihin lang po talaga ako. Importante po to. Nagbulungan pa nga ang mga tao sa audience. Paano nakapasok yan? Guard, pakilabas nga yung bata. Bawal siya rito. Anak ba ng isang mga abogado yan? Nagulat nga ang host sa tagad yumuko sa bata. Nak, hindi ka pwede rito. Halika, baba na tayo. San ba ang mga magulang mo? Malumani na tanong naman ng host. Pero hindi sumunod nga si Caro sa halip dumiretso siya sa gitna ng stage at humarap sa lahat.
Nangangatog ang boses niya pero puno ng tapang. At nagsalita na nga ito. Nasaan po ang papa ko? Nasaan po si Atty. Jandro-chan? Sigaw nga niya dahilan kaya magulat nga ang lahat. Tahimik ang buong hall. Tanging boses ng bata 5 taong gulang ang umalingaw-ngaw. Papa! Ako po si Karo, anak niyo po ako! Muling sigaw ni Karo nang makitang nakatingin ang iba nang may panghuhusga sa mga mata. May mga nagbubulungan pa nga sa loob ng silid. Anak daw? Hindi ba't attorney si Chan? Pagkakaalam ko walang asawa si attorney Chan eh. Paano ito nagkaroon ng anak? Ang cute ng bata pero totoo kaya to? Bata, huwag kang gumawa ng gulo rito, nakakaya sa mga tao. Pilit na hinihila na nga ng host ang braso ni Karo ngunit ayaw magpahila ni Karo. Hindi nakinig si Karo, pinahid nga niya. Ang luha at muling nagsalita, ngayon ay mas malakas at determinado na. Matagal na kayong hindi nagpapakita kay mama. Nasa ospital po siya ngayon, comatose po siya dahil na aksidente. Kailangan ka po namin, Papa. Kailangan kita, magpakita ka naman na po. Hinugot niya mula sa bulsa ang kwintas at ang larawan sabay taas nga nito sa lahat. Tignan niyo po! Ito po ang regalo niyo kay Mama. Ito po ang litrato niyo. Bilang patunay. Nanginginig na sigaw pa nga ni Karo. Hindi makapaniwalang mga taong nakakita. Ngunit biglang lumapit ang 2 guard at hinawakan si Karo sa braso nang makita siya. Halika na bata, bawal ka rito. Matigas ang bulalas nga ng guard. Ayoko po, Papa, tulungan mo ako. Sigaw nga ni Karo habang nagpupumiglas sa mga guards. At mismong sa sandaling yun biglang sumulpot si Jan. Sa silid nga nang marinig ang lahat ng sinabi ni Karo. Mabilis itong umakyat sa stage halatang gulat na gulat at pinigilan nito ang mga guards. Wait. Leave the boy alone. Malamig ngunit matigas nga ang tinig nga ni Atty. Jandro-chan. Napahinto ang lahat. Ang mga guard ay agad na umatras. Nagbigay galang nga sa tanyag na abogado. Nakatayo si Jan sa tabi nga ng bata seryosong muka. Matangos ang ilong, singkit ang mata at may halong dugong Chinese. Ngunit baka sa mga mata nito ang pagkabigla at hindi mapaniwalang emosyon. Anong sinabi mo kanina? Mababang tanong nga ni Jandro, halos pabulong at parabang namamalik mata. Napaluha si Karo nang makitang familiar na mukha ng kanyang ama. Nanginginig pa nga ang maliit na katawan ni Karo at dahan-dahang iniabot ang kwintas. Gamit ang maliliit niyang mga kamay. Papa, ito po galing po to sa inyo. Regalo niyo po to kay Mama, di ba? Kasunod ay pinakita nga ni Karong larawang magkasama, si Jandro at Laika, kung saan masayang nakangiti ang 2 taong nagmamahalan. Nanlaki mga mata ni Jan habang tinatanggap ang pag-abot nga ng batang lalaki sa kwintas at larawan. Parang bumalik sa alaala ni Jan ang nakaraan. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso nito. Hindi magawang alisin ni Jan ang tingin sa larawan, kwintas, at maliit na batang lalaking nasa harapan niya. Habang pinagmamasta ni Jan, ang batang si Karo parang nakatingin siya sa salamin. Hindi maaaring magkamali si Jan. Kamukha niya ang batang lalaki nung bata pa siya. Kinabahan si Jan, pakaramdam niya ay unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib. Anong pangalan mo, bata? Halos hindi marinig ang tanong nga ni Jan. Karo po. Ako po si Karo, anak niyo po ako. Mama ko po si Laika Flores. Sagot nga ng bata, may luha pa ring dumadaloy. Nang marinig ni Jandro ang sinabi ng batang si Karo, ay tila ba gumuho ang mundo niya sa sobrang pagkagulat at panghihinayang. Hindi na nagdalawang isip pa si Jandro at agad niyang hinaplos ang pisngi ng bata. Ramdam ni Jandro ang init at lambot ng balat nga nito na para bang ilang taon nang nananabik sa yakap ng isang ama. Anak, anak ko. Nanginginig ang tinig nga ni Jan habang bumabalot nga ang luha sa kanyang mga mata. Ikaw nga ang anak ko. Hindi ko alam na may anak kami ni Laika. Hindi niya sinabi sa akin. Hindi na nakapagpigil pa si Jandro. Niyakap na nga niya ng mahigpit si Karo. Napahagulgol ang bata sa dibdib ng ama at para bang sa unang pagkakataon, nakaramdam ito ng buo at ligtas. Maraming taong nagsinghapan at nagulat sa nasaksihan.
Ngunit halos lahat ng tao ay pumapalakpak sa kasiyahan at ang iba pa nga ay may tears of joy. Ngunit para kay Caro, wala na nga siyang ibang pakialam. Ang mahalaga ay natagpuan niya ang taong matagal na nga niyang pinapangarap makilala, ang kanyang papa. Papa, naniniwala po ba kayo na anak niyo ko? Higbi pa nga ni Caro habang mahigpit na nakayakap sa ama. Shh, naniniwala ako sa'yo. Sa mukha mo pa lang masasabi kong isa kang tiyan. Nakangiti ngunit may luha sa mga mata ni Jandro nang sabihin ngayon. Caro, patawarin mo si Papa, anak. Hindi ko alam na nabuntis ko ang inyong ina. Alam ko lang. Ay, naiiwan ko siya. Kung alam ko lang sana. Napatigil nga si Jan nang maalala ang isang bagay. Muling bumalik sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Caro sa stage kanina. Nalalamig ang mga kamay ni Jan at mabilis na hinarap nga ang kanyang anak. Nasaan ang mama mo? Nasaan si Laika, anak? Seryoso nga niyang tanong habang pinapahid ang luha sa pisngi ng bata. Saglit na tumigil si Caro bago sumagot. Nanginginig ang boses nga nito habang muling bumabalik. Sa isip nga ang bata at ang sakit at takot. Papa, nasa ospital po si Mama, na aksidente po siya nung 1 linggo. Hanggang ngayon hindi pa po siya nagigising. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Jan. Pakiramdam niya mawawala nga si Laika kapag hindi niya kaagad ito nakita. Ano? Na-aksidente ang mama mo? Halos pasigaw nga niyang sambit sa takot at pagkabigla. Mamaya ko po sasabihin, Papa. Sa ngayon po comatose po si Mama Kailangan po kita. Kaya po kita hinanap kasi mahal po ang bayarin po sa ospital at hindi po nila ilalabas si Mama kung hindi mababayaran. Utal pa nga nasambit ni Caro. Nawalang lahat ng kulay sa mukha ni Jan. Hindi na nga siya nag-aksaya pa ng panahon. Agad siyang tumingin sa kanyang sekretary na nakatayo sa malapit. Ikaw nang munang bahala rito. Kailangan kong malis. Mahalagang bagay ang gagawin ko. May pagmamadali sa boses nga ni Jan nang sabihin yun. At bago pa makapagtanong ang sekretary, binuhat na ni Jandro si Caro. Nagulat man si Caro ay masayang niyakap nito ang ama habang bumababa sa hagdan. Hinayaan ng lahat na dumaan si Jandro. Kahit marami pa ring nakikichismis at nagbubulungan, walang pakialam si Jandro. Ang tanging mahalaga sa kanya ay makapiling ang anak at puntahan si Laika, ang babaeng pinakahihintay at pinakamamahal niya, ang babaeng dahilan kung bakit siya nandito sa Pilipinas. Sa kotse, nakaupo si Caro sa kandungan ni Jandro. Hawak-hawak siya ng ama na para bang ayaw ng pakawalan. Pinapahid niya ang luha sa mata gamit ang maliit na mga kamay at napansin iyon ni Jandro. Anak, mahina ang tinig nga ni Jan, puno ng pagsisisi. Tila kay bilis ang pangyayari sa kanya. Patawarin mo si Papa. Hindi ko kayo iniwan dahil gusto ko. Hindi ko alam, wala akong alam na may anak pala ako. Humigpit ang pagkakayakap nga ni Jan kay Caro. Diyos ko, kung alam ko lang, sana noon ko pa kayo hinanap. E di sana kumpleto ang pamilya natin habang lumalaki ka. Paanong nakayanan ng mama mo na palakihin ka nang wala ako? Napakasama ako sigurong anak. Umiling nga si Caro. Umiiyak pa rin ngunit may ngiti sa mga labi. Hindi po galit si Mama sa inyo, Papa. Hindi po totoong masama ka. Sinabi nga po ni Mama na hindi mo po alam na anak niyo po ako Hindi siya galit? Tanong nga ni Jan. Palagi po niyang sinasabi sa akin na mabait po kayo, na mahal po niya kayo, kahit po wala kayo. Madalas po siyang umiyak kapag namimiss kayo, Papa. Sabi niya kahit wala kayo, kilala ka pa rin po niya, at saka kilala ko pa rin po kayo bilang Papa ko. Sagot nga ni Caro at humigpit ang hawak nga sa damit. Nangaman niya. Napayo ko si Jan mariin niyang kinagat ang labyo para pigilan ang sariling luha. Laika, mahina nga niyang bulong puno ng pangungulila. Sa isip ni Jan baka galit pa nga talaga si Laika sa kanya, kaya hindi nito sinabi na may anak na nga sila. Nawalan na nga rin sila ng komunikasyon at kasalanan ni Jan kung bakit nangyari ang lahat ng to. Hinaplos ni Jan ang buhok nga ni Caro at pinisilang maliit nitong kamay. Caro, anak, simula ngayon hindi na ako mawawala sa tabi niya ng mama mo. Hindi na ako aalis.
Pangako ni Papa hindi na kita pababayaan. Wala nang hahadlang sa atin. Tumango si Caro, masumigpit nga ang yakap nito sa ama. Pangako po, Papa. Hindi niyo na po kami iwan ni Mama. Pangako. Mariin na sagot ni Jandro sabay halik nga sa noo ng anak. Sa loob ng kotse, magkayakap ang mag-ama na matagal nang nawalay sa isa't isa. Kahit unang pagkikita pa lamang nila ito, alam naman ng kanilang mga puso na iisang dugo at laman ang nanalaitay sa kanila. Tahimik ang buong silid ng ospital. Tanging tunog lamang ng makina ang bumabalot dito. Pumasok si Jandro na karga-karga pa rin si Caro at agad niyang natunto ng kama kung saan nakahiga si Laika. Ma, mahina at nanginginig ang boses ni Caro nang makalapit. Agad siyang bumaba. Mula sa pagkakakarga nga ng ama, tumakbo papalapit sa kama ng kanyang ina upang ito yakapin. Mama, gising ka na po. Nakita ko na si Papa. Puo na po tayo. Nandito na po siya, Mama. Masigla nga ang mukha ni Caro habang nakasubsob ang mukha sa dibdib ng ina. Walang imik si Laika, walang galaw. Ngunit parang nararamdaman ni Caro ang presensya ng kanyang ina na nakikinig sa kanya. Napatigil nga si Jandro sa tanawin. Ang pusong matagal ng matigas, biglang nadurog. Hindi niya napigilan ng sarili. Lumuhod si Jandro sa tabi ng kama. Hawak-hawak ang kamay ni Laila. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Para bang takot na takot nga siyang baka tuluyang mawala ito. Laika, mahal ko. Mahina nga niyang tawag. Parang may nakabara sa lalamunan ni Jandro nang makita ang sitwasyon ngayon ni Laika. Hinaplos ni Jandro ang kamay nito at sa kamarahang hinalikan. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko dahil huli akong dumating. Patawarin mo ko dahil wala akong alam na may bunga palang pagmamahalan natin. Diyos ko, kung alam ko lang. Maring napapikit nga si Jan. Tuluyan nang bumagsak ang luha ni Jan. Hinalikan niya ang bawat daliri ni Laika. Paulit-ulit na hinahaplos ang malamig na kamay nito. Bumalik ako para bawiin ka, pero nahuli ako ng dating. Sad pa nga nito. Tahimik lang si Caro habang pinagmamasdan ng ama. Sa murang edad nga nito, naiintindihan nitong nararamdaman ng ama. Dahan-dahang lumapit si Caro sa tabi nga ni Jan at niyakap ito. Andito na po kayo. Hindi tayo iiwan ni Mama. Sabi po sa kanya, hindi po siya mag-iisa kasi kasama na po namin kayo. Bulong nga ni Caro habang makayakap nga sa balikat nga ng ama. Mahigpit na niyakap ni Jan si Caro sabay tumango habang patuloy nga ang pagpatak ng kanyang mga luha. O anak, hindi na kayo mawawala sa akin. Hindi ko na hahayaang masaktan pa ang mama mo pati ikaw. Makalipas ang ilang minuto, hindi pa nga rin umalis si Jan sa tabi ng kama ni Laika. Nakaupo siya ngayon sa upuan, hawak-hawak pa rin ang kamay ng dalaga at paulit-ulit na hinaplos ang pisngin nito. Para bang sa haplos niya gigising ito mula sa mahabang bangungot. Anak, paano na aksidente ang mama mo? Biglang tanong nga ni Jan. Nagangat ng mukha si Caro, pakas pa rin ang lungkot sa mga mata nito. May lasing po na nagmamaneho. Pauwi na po si Mama galing trabaho tapos ayun nasagasaan po siya. Sabi po ni Lola, wala raw pambili ng gamot kung sa malaking ospital daw po siya dadalhin. Wala po akong magawa. Hindi ko po alam kung saan po hahanap ng pera kay Mama. Kaya po hinanap kita. Nagbabaka sakali pong matulungan si Mama. Nanginig nga ang panga ni Jan. Halos mabasag nga ang ngipin sa pagpipigil ng galit. Sinong lasing ang bumunggo kay Laika? Hindi ba nakulong ang suspect na yun? Bulalas pa nga ni Jan. Natulala si Caro sa reaksyon ng ama. Hindi po tumulong ang taong bumunggo kay Mama. Sabi po hit and run daw po eh. Sagot nga ni Caro at may lungkot nga sa boses. Kinuha kaagad ni Jan ang kanyang cellphone at tinawagan ng sekretary. Hanapin mo ang suspect ng aksidenteng kinasangkutan ni Laika Flores. Iimbestigahan mo lahat. At gusto ko hindi lang kaso ng reckless driving, dapat makulong ang taong yun. Gusto ko managot siya sa batas. Sumagot nga ang sekretary
sa kanilang linya. Noted, sir. Ibinalik ni Jan ang cellphone sa bulsa at muling hinalikan nga niya ang noo ni Laika at Caro. Hindi ko hahayaang walang hustisyang mangyari sa'yo, Laika. Hindi pwede na ginaganito lang kayo. Pangako ko yan. Ako mismong magtatanggol sa'yo sa korte. Tahimik lang si Caro pero nakaramdam siya ng kakaibang tapang sa mga sinabi ng kanyang ama. Hinawakan niya ang braso ni Jan at mahina siyang nagsalita. Papa, sana po makalaya na rin kami kay Lola. Ayoko na pong makita si Mama na pinapahirapan po ni Loli. Lagi niya po kaming pinapagalitan. Lagi niyang sinasabi na pabigat kami. Nanginginig nga ang kamao nga ni Jan sa galit. Hindi na nga siya nagulat pa. Alam niyang mula noon pa, galit ang ina ni Laika sa relasyon nila. Akala nito wala siyang mararating. Gusto ng ina ni Laika na mayamang lalaki ang mapapangasawa ni Laika. Napabuntong hininga si Jan sa tinignan ng anak. Kaya pala ganito ka katapang, anak. Pinapasan mo ang lahat ng sakit. Pero simula ngayon, hindi mo na kailangan tiisin pa. Hindi ka naiiyak sa harap ng lola mo. Ako nang bahala sa inyo ng mama mo. Talaga po, Papa? Nanlaking mga mata ni Caro parang biglang nabuhayan ng loob. Oo, maring sagot naman ni Jan. Hindi na niya kayo pwedeng apihin pa. Kahit anong mangyari, protektado kayo ng pangalan ko. Muling lumapit nga si Jan kay Laika at hinawakan ng pisngi nito. Alam mo ba, Laika? Ikaw ang dahilan kung bakit nagpursigi ako. Ikaw ang dahilan kung bakit naging abogado ako. Sabi ko noon gagawin kong patas ang batas para sa'yo, para wala nang aapi sa atin. Wala pa rin nagbago kay Laika. Hindi pa rin ito nagigising. Hinawakan muli ni Jan ang kamay ni Caro at magkasama silang lumapit sa gilid ng kama. Pareho nilang iniyakap nga ang kanilang mga bisig kay Laika. Naalala bigla ni Jan ang nakaraan nilang dalawa ni Laika. Laika, mahinang tawag nga ni Jan habang hawak ang magkabilang pisngi ng dalaga. Namumugto ang mga mata ni Laika. Nangingilid ang luha. Bakit kailangan mong umalis, Jan? Pwede mo namang ipagpatuloy ang pag-aaral mo rito sa Pilipinas. Napakagatlabi si Jan. Pilit itinatago nga ang sariling sakit. Hindi papayag ang ama ko na rito mag-aral. At hindi ako magiging karapat dapat sa'yo kung mananatili lang akong ganito. Kung kailangan kong magsakripisyo ng ilang taon para sa kinabukasan natin, gagawin ko. Pero paano ako? Alam mong importante ka sa akin at alam mo ang sitwasyon ko. Ikaw lang ang kailangan ko dyan. Bakit kailangan pa nating tapusin ang relasyon na to? Pakiusap nga ni Laika kay Jan sa nakaraan. Napailing si Jan at mas hinigpitan pa ang hawak sa kanya. Kung pwede lang sana, Laika. Pero hindi ko kayang ipagsabay ang lahat. Kung pipiliin kong manatili, baka sa huli pagsisihan mo dahil wala akong naabot. Hindi ko hahayaang dumating ang araw na ibababa mo ang tingin sa akin dahil wala akong nagawa para sa'yo. Mas makabubuti kung maghiwalay muna tayo. Hindi naman ibig sabihin nun na tapos ng lahat sa atin. Umiling si Laika at pinunasan ng luha sa pisngi nito. Hindi ko kayang ibaba ang tingin sa'yo dyan. Kahit simpleng buhay basta kasama ka, masaya na ako. Huwag mong gawin to, please. Napapikit si Jan. Parang pilit nilulunok nga ang bigat ng desisyon. Ngunit buo na ang kanyang pasya. Sorry, Laika. Para naman ito sa ating dalawa. Sana maintindihan mo ang gusto kong mangyari. Bago pa man sumagot si Laika, kaagad na yumako si Jan at hinalikan ng mga labi niya. Mahina sa una pero unti-unting naging masidhing halik na puno ng pangungulila. Napakapit nga si Laika sa batok ni Jan, hinayaan ang sariling malunod sa halik ng lalaking mahal niya. Kung alis ka, ibig sabihin ba nito tapos na tayo? Bulungan ni Laika habang hinihingal ng malalim. Umiling si Jan at muling hinalikan ng talaga. Mas mariin at tila nangangailangan. Hindi. Kaya nang sinabi ko ikaw lang, Laika. Ikaw lang babaeng hinalikan ko ng ganito. Ikaw lang babaeng mamahalin ko. Napakagatlabi nga sa Laika, puno ng alinlangan at selos. Paano kung sa ibang bansa may iba ka makilala?
may ibang babae kang magugustuhan at hahalikan mo rin. Hindi yun mangyayari, ikaw lang. Tanging ikaw lang hinalikan ko ng ganito at ikaw lang ang hahayaan kong mahalin ko ng ganito. Muling siniil niya ng halik, silika, mas malalim, mas matagal. Mga kamay na dahan-dahang gumagapang sa balat ng isa't isa. Mga titig na puno ng pangako kahit alam nilang masasaktan sila sa pag-alis ni Jandro. Hanggang sa tuluyan silang nagpaubaya sa isa't isa. Sa gabing iyon hindi nila malilimutan. Gabi kung saan ipinagkatiwala ni Laika ang lahat sa lalaking mahal niya. At iyon ang gabi kung saan si Jandro'y nakatitig kay Laika. Paulit-ulit na inuukit sa isip ang bawat ngiti, bawat halik at bawat pagdampi ng kanilang mga balat. Ngunit kinabukasan, nagising si Laika na wala na sa tabi niya, si Jandro. Masakit ang katawan ni Laika nang makita ang isang sobre sa itaas ng unan at ang makinang na kuwintas na nakalagay sa mesa. Dali-daling binuksan ni Laika ang sulat. Nanginginig ang mga daliri habang binabasa ang bawat letra. Liza, patawarin mo ako kung hindi kita hinintay na magising. Hindi ko kayang makita kang umiiyak habang papaalis ako. Pero lagi mong tandaan, mahal na mahal kita. At hinding-hindi magbabago yon. Kailangan ko lang tapusin ang pag-aaral ko para sa kinabukasan nating dalawa. Kailangan kong patunayan sa sarili ko, sa'yo at lalo na sa ama ko na kaya kong ipaglaban ang pangarap ko para sa atin. Hindi na ako nagpahatid sa iyo sa airport. Baka hindi ko kayanin na iwan ka kapag nakita kong umiiyak ka. Huwag kang mag-alala. Babalik ako. Babawiin ka. At para sabay nating simulan ang buhay na pinapangarap natin. Sa ngayon itong kwintas muna ang tanda na dala mo ako kahit saan man ako magpunta. Huwag mo itong iwawala. At sa tuwing makikita mo ito, alalahanin mong ikaw lang ang babaeng mamahalin ko ngayon at kailanman. Mahal kita, Jandro. Tuluyang napahagulhol si Laika. Ang mga luhang kaninang pinipigilan ay bumagsak na lang sa papel na hawak niya. Pilit niyang pinipigilan ang pagkirot ng dibdib niya, ngunit bumigay ang lahat ng bigat na kinikimkim niya. Jandro, pulong niya habang nakatitig sa kwintas na kumikislap. Sa liwanag na ng umaga, sana hindi ka na lang umalis. Kakayanin ko naman ang lahat basta't nasa tabi kita eh. May pagtatampo nga sa boses ni Laika at wala na nga siyang magawa pa. Alam niyang huli na. Nasa ere na siguro si Jandro. Papalayo, papunta sa lugar na wala siya. Niyakap niya ng mahigpit ang kwintas, pinikit ang mga mata. Kahit galit ang puso niya sa ginawa ni Jandro, kahit nararamdaman niyang parang pinabayaan siya, isang bagay ang hindi niya maitanggihan. Mahal na mahal pa rin niya si Jandro. At sa kabila ng pag-alis na yon, hindi alam ni Laika. May iniwan pala itong alaala na magbubunga ng buhay. Walang kamalay-malay si Jandro na buntis si Laika noong panahong iyon. Ang alam lang niya, kailangan niyang umalis kahit madakit. Nasa China na siya noon, dala ang bigat ng pag-iwan sa babaeng mahal niya. Unang gabi pa lang sa dormitoryo ng law school, hindi nakatulog si Jandro nang mahimbing. Nakatanaw lang siya sa malamlam na ilaw sa labas ng bintana. Paulit-ulit niyang iniisip na kung magiging maayos lang ba si Laika sa Pilipinas. Kailangan niyang magsakripisyo. Hindi na makapaghintay si Jandro na matapos na ang lahat. Kinabukasan, sinalubong siya ng malamig na tinig ng kanyang ama. Jandro, mahigpit ang titig nga ni Mr. Chan habang nakaupo sa harap ng mahabang mesa. Ngayon magsisimula ka na sa law school. Tandaan mo, hindi ko tinatanggap ang kahinaan. Walang puwang emosyon sa buhay na pipiliin mo. Kung gusto mong mapawibilang sa pamilya, tapusin mo to. Huwag mong sayangin ang pangalan ko. Tinitigan nga ito ni Jandro. Maring pinigilan ng sarili na sagutin ng pabalang. Yes, Father, hindi ako gagawa ng kahit na ano na makakapagpabigo sa inyo. Pero sa puso niya, hindi ang ama ang nais niyang mapasaya, kundi si Laika. Lumipas ang mga taon.
Mabigat ang law school sa China. Hindi lang dahil sa dami ng kaso at batas na kailangan niyang kabisaduhin, kundi dahil araw-araw niyang nilalabanan ng pangungulila. Sa library, habang nakalubog sa pagbabasa, bigla na lang siyang napapahinto kapag may nakikitang babaeng nakatalikod na kahawig ni Laika. Ngunit bumabagsak din ang balikat nang makitang hindi iyon si Laika. Bro, are you okay? Tanong ng isa nga niyang kaklase. Si Daniel, isang half Chinese at half Filipino gaya nga nila. Ngumiti lang si Jan, kahit bakas ngang pagod sa mga mata. I'm fine. Just thinking about someone. Girlfriend? Tanong ng isa pa nga nilang kaibigan na si Michael sabay tawa. Napabuntong hininga nga lamang siya at tumango. She was, but I left her in the Philippines. I had to. Itinuro nga niya ang mga librong nakakalat sa mesa. For this, para makabalik ako sa kanya. Kailangan, may pagmalaki muna ako. Pareho siyang tinapik nga sa balikat ng mga kaibigan. Ang iba, hindi naintindihan ang huling sinambit niya, pero ramdam nila ang mensahe. Then make it worth it, bro. One day she will understand. Pero gabi-gabi palaging bumubulong nga sa kawalan si Jan. Laika, hintayin mo ko. Konting tiis na lang. Babalikan kita pangako. Hindi naging madali ang ugnayan nga nila ng kanyang ama. Bihira itong ngumiti at parang laging ang seryoso. Kada bisita nito sa eskwela laging tanong ay tungkol sa grado, hindi kailanman tungkol sa kalagayan ni Jan. Isang gabi nang makakuha nga siya ng pinakamataas na marka. Lumapit nga siya sa kanyang ama dala ang medalya. Pa, I won first place. Masigla nga niyang sabi. Tumingin lang si Mr. Chan seryosong mukha. Good, that is expected. Do not let it get to your head. Remember, excellence is not an achievement, it is your duty. Parang tinapakan ng puso ni Jan, pero ngumiti pa rin siya. Yes pa. Sa halip na mapansin ng ama, sa isip nga niya ay si Laika ang iniisip. Kung siya ang andoon siguradong yayakapin siya nito at babatiin. At sasabihing proud nga siya dito. Hanggang sa dumating ang araw ng kanyang pagtatapos. Nakatayo si Jan sa harap ng universidad, suot ang itim na toga at hawak ang diploma. Nakapaligid sa kanyang ilang kaibigan nagpa-picture nagbibiruan. Attorney John Chan! Sigaw nga ni Michael habang nakataas ang baso ng alak. Finally bro, you made it! Napatawa nga siya pero sa loob niya may lungkot. Oo, natupad na nga niyang pangarap niya pero ang babaeng dapat kasama niya sa araw na to hindi niya kasama. Sa gabi ng kanilang graduation party, nang makatulog na ang karamihan sa dorm, binuksan ni Jan ang lumang kahon kung saan naroon pa rin ang mga litrato nila ni Laika. Punit-punit na ang mga gilid pero malinaw pa rin ang ngiti nito. Laika, bulungan ni Jan habang nakatitig sa larawan. 6 na taong tiniis ko to. Ngayon, may pagmamalaki na ako. Sana proud ka sa akin ngayon. Pwede na kitang buhayin. Pwede na kitang ipaglaban. Babalikan kita pangako. At sana hinihintay mo pa rin ang pagbabalik ko. Hindi alam ni Jandro na habang siya ay nagsasalita ng mga pangako sa kawalan, si Laika ay nakikipaglaban mag-isa sa buhay habang minamaltrato naman ang kanilang anak na si Caro. Lingid sa kaalaman ni Jandro, kinokontrol pala si Laika ng sariling ina. Ilang beses niyang tinangkang tumawag, magpadala ng sulat, pero palaging walang sagot. Unti-unti niyang iniisip na galit si Laika, kaya't mas lalo siyang nagpursige na mapapayag ang ama na bumalik sa Pilipinas. At ngayon nga, matapos ang lahat ng sakripisyo, nakabalik na siya sa Pilipinas. Buo ang tiwala na mababawi pa niya ang lahat. Ngunit sa isang gathering, hindi niya inaasahan na makikita ang 5 taong gulang na batang lalaki. Hawak ang kwentas na siya mismo ang nagbigay kay Laika. Papa, ako po si Caro.
Sambit ni Caro, at para kay Jandro, tumigil ang oras nang makilala ang anak nila ni Laika na hindi niya inaasahan. Ang anak na hindi niya alam na mayroon pala siya, andito ngayon sa harap niya. Biglang bumigat ang dibdib niya sa pangungulila at paghihinayang. Hindi niya nasaksihan ang paglaki nito. Hindi niya natulungan si Laika sa pagbubuntis. At higit sa lahat, hindi niya alam kung mapapatawad pa siya ng babaeng iniwan niya. Gayong pinabayaan niya itong buhayin ang kanilang anak. Agad na bumalik si Jandro sa kasalukuyan at realidad. Nakatitig siya habang mahimbing na nakahiga sa hospital bed si Laika. Hindi maiwasang bumalik sa isip niya ang lahat ng alaala. Ngayon na bumalik siya, ganito naman ang nangyari kay Laika. Laika, sana gumising ka na. Nandito na ako. Pinangako ko na babalik ako, 'di ba? Marami akong gustong itanong sa'yo lalo na sa anak natin. Mahinang bulungan ni Jandro, hawak-hawak nga rin ang kamay nito. Nang bumukas ang pinto, pumasok ang doktor. Naikinabali nga ng tingin dito ni Jan. Mr. Chan, nakausap na po namin ang accounting. Bayad na lahat. May papalipat na si Miss Flores sa private room anytime. Tumango na nga lamang si Jandro. Gawin niyo ang lahat ng kailangan. Wala akong pakialam sa presyo basta't ligtas siya at nasa komportableng kwarto siya. Utos ni Jandro na ikinatango ng doktor. Matapos umalis ang doktor, tumingin si Jandro sa gilid kung saan nakaupo si Caro, tahimik na kumakain ng sopas. Pumayat ito, halatang gutom at pagod sa mga araw na nagdaan. Nakaramdam naman ng kirot sa puso si Jandro. Sinisisi ang sarili kung bakit ganito ang nangyari sa kanyang mag-ina. Tinatanong niya sa sarili na paano kung hindi siya umalis. Ano kaya ang magiging buhay nila? Magkakaroon ba siya ng pagsisisi sa sarili? Kailangan mong kumain ng tama, anak. Kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin. Sambit nga ni Jan habang nilalapit nga ang isang baso ng gatas kay Caro. Napatingin si Caro, kita sa mga mata ang pagkasabik sa pag-aalala ng ama. Papa, aalis ka po ba ngayon? Hindi mo naman siguro kami iiwan ni Mama, di ba? May alinlangan pa nga sa boses nga ni Caro. Lumuhod si John sa harap nga ng anak at hinaplos ang buhok nito. Hindi, simula ngayon. Hindi na. Bumabawi ako, anak. Ngayon nakapiling ko na kayo ni Mama mo. Magkakasama na tayong tatlo bilang isang pamilya. Matapos sabihin niyo ni John, bigla lamang bumukas muli ang pinto. Malakas ang tunog nga ng takong na sumasalubong nga sa sahig. Paglingon nila Jandro, bumungad ang malamig na ekspresyon ni Elizabeth, ang ina ni Laika. Nakaayos ito ng formal ngunit bakas ang pangungutya sa mga mata. Caro, sumama ka na sa amin. May naghihintay sa'yo, kailangan may silbi ka kahit papaano. Malamig na sambit nga ni Lola Elizabeth. Lalaki naman ang mata ni Caro. Lola? Ngunit hindi pa natatapos, dumiretso na nga si Elizabeth sa bata at hinawakan ito sa braso. Kung akala mo pwede kang mapulang dito at umiyak, nagkakamali ka. May kaibigan akong handang magbayad para sa'yo. May utang pa ang nanay mo. Wala akong panggasto sa ospital. Kailangan mo magbayad sa pamilya natin. May diin sa bawat nga salita nito. Hindi po ako sasama, Lola. Hindi niyo po ako pwedeng ibenta. Umiiyak na tugon nga ni Caro at pilit na nagpupumiglas. Parang biglang kumulo ang dugo ni Jan. Sa isang igla pinila niya si Caro pabalik at itinayo sa likuran niya. Ang mga mata niya ay matalim. Nag-aalab nga sa galit. Wala kang karapatan. O sino man na ibenta ang anak ko. Madiin na sabi nga ni Jan. Bawat salita ay mabigat. Natigilan ng ilang segundo si Elizabeth sa biglang pagsulpot nga ni Jan. Anak mo? Napatingin ito kay Jan. Mula ulo hanggang paat ng laki ang mga mata nang makilala ang mukha ng lalaki. Ikaw si Jandro Chan, ang nobyo noon ni Laika? Tanong pa nga nito. Ako nga. Diretsong titig nga ang ibinalik ni Jandro. Halatang hindi na nga siyang dating estudyanteng minamaliit at inaakala na mahirap noon.
Kita ang kumpiyansa at bigat ng presensya. Ikaw pala talaga. Kung ganun ikaw palang tumakbo sa responsibilidad mo, iho. Nanunuyang sambit nga ni Elizabeth. Napatagis nga ang bagang ni Jandro at marahan na hawak pa rin si Caro. 6 na taon akong wala. 6 na taong sinarili ni Laika ang lahat. Ang pagbubuntis, ang pagpapalaki kay Caro. At ikaw, imbes na suportahan mo ang anak mo, niloko mo pa siya. Pinahirapan at ngayon pati apo mo, ibinebenta mo? Hindi makapaniwalang saad pa nga ni Jan. Han, pinili niya ang isang lalaking wala namang may bigay noon pero nakaraan na yun, iho. Ngayon naman mayaman ka na siguro, di ba? Napatunayan mo na kaya kaya mo naman pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin na magiging ganito ka rin pala? Ngumisi nga sa Elizabeth na tila naging maamong tuta. Mariin ang tingin nga ni Jan. Halos gusto nang sumigaw. Dahil hindi mo kailanman tinanggap ang pagmamahalan namin. Dahil puro pride at pera lang ang nasa isip mo. Akala mo madadaan mo ako sa pagiging bait-baitan mo? Pagkatapos mong sabihin sa harapan ko na ibebenta mo ang aking anak? Yumakap ang bata kay Jan. At ngayon ako magbibigay ng buhay na karapat-dapat sa kanila. Hindi mo na sila madidiktahan pa. At hindi mo mahahawakan ang anak ko. Dugtong pa nga niya, malamig at puno ng determinasyon. Nakatingin sa Elizabeth, nanginginig pero hindi makasagot. Hindi nito inaasahan ng binabaliwalang lalaki noon ay siya palang lalaking ama ni Caro. Simula ngayon layuan mo sila. Kung ayaw mo makasuhan. Dagdag nga ni Jandro, inilalapit ang mukha sa kanyang biyanan. Hindi nakapagsalita si Elizabeth ngunit sa kaloob-looban niya. Nag-aapoy ang galit at takot. At bago ito tuluyang lumabas ng silid, tumingin pa ito kay Laika na nakahiga. Saka kay Caro na mahigpit na nakayakap sa ama nito. Babalik ako. Hindi ako makakapayag na wala kayong pera na may bibigay sa akin pagkatapos kong palamunin ng dalawang yan. Duro pa nga ni Elizabeth kay Laika at Caro bago ito umalis. Lumapit bigla si Caro sa tabi ng ina at mahigpit na niyakap. Mama! Tila nagsusumbong ito pero hindi magawang ibulalas ang sobrang takot. Umupo si Jandro sa tabi nila. Pinisilang kamay ni Laika at hinalikan. Patawad, Laika. Dumating man ako ng huli. Pero ngayong nandito na ako, magiging ligtas na kayo ni Caro. Kayo ng anak natin. Tahimik ang buong kwarto ng ospital. Nakatulog si Caro sa mahabang sofa. Ang payapang paghinga nito'y halatang pagod sa lahat ng nangyari. Samantalang si Jandro naman ay nakaupo sa isang swivel chair. Bahagyang nakasandal ngunit hindi rin mapakali. Sa kanyang harapan maingat na nakaupo ang secretary na si Marco na nakikipag-usap sa mahinang boses. Sir, may nahanap na po kaming lead. Yung lalaking lasing na suspect sa pagkabungko ni Miss Laika. Nasa presinto na po kasalukuyang iniimbestigahan. Bahagyang tumindi ang titig nga ni Jan. Parang bumigat ang hangin sa pagitan nila. Sigurado ba kayo na siya? Wala nang ibang sangkot? Yes, sir. Nakuhanan siya ng CCTV at may 2 saksi na rin na pumirma ng affidavit. Malinaw po ang ebidensya. Humugot ng malalim na hininga si Jan. Pumikit siya sandali saka bumukas ang kanyang mga mata na puno ng determinasyon. Maghanda ka ng 3 tauhan, bantayan niyo si Laika at si Caro. Wag niyong iiwan kahit saglit. Ako nang pupunta sa presinto. Utos pa nga ni Jandro. Napatango si Marco. Halatang humahanga habang nakatingin kay Jandro. Kita nito kung gaano kalalim ang proteksyon at pagmamahal ng binata sa mag-ina. Hindi lang basta galit, kundi tila isang panata na hindi na muling mauulit ang sakit na dinanas nila. Pagdating ni Jandro sa presinto, sumalubong agad ang ingay sa loob. Naroon ang suspek, isang lalaking halatang lasing pa rin ang katawan sa amoy ng alak, nagwawala sa loob ng interrogation room. Wala akong kasalanan. Kundi lang talaga humarang-harang yung babae, hindi siya mabubunggo. Siya ang may mali, hindi ako. Nagtawanan ng 2 sa mga pulis. Tila minamaliit ang sitwasyon, pero tumindig ang presensya nila nang pumasok si Jan sa loob. Lahat ng ingay biglang tumigil.
Nakatingin nga si Jan sa mga pulis. Lumabas muna lahat ng mga pulis. Nagkatingin na ng mga pulis pero agad ding sumunod sa utos ng attorney. Naiwan ang suspek at si Jandro sa loob ng kwarto. Mabigat ang bawat yapak ni Jandro papalapit hanggang sa nakaharap na niya ang lalaking kanina pa nagyayabang. Pilit na nagtatapang-tapangan ng suspek na lalaki. Sino ka ba? Wala ka namang karapatan dito. Kung gusto mong kasuhan ako, sa korte tayo mag-usap. Hindi na natapos ang lalaking salita. Biglang sinakalito ni Jan, mariing hinila at idinukdok nga ang ulo nito sa mesa. Mababa ang boses ni Jan pero puno ng galit. Makinig ka sa akin. Hindi ako mag-aaksaya ng oras sa isang basurang katulad mo. May ebidensya na. May mga testigo. Hindi ka makakalusot, akala mo makakatakas ka dahil lasing ka? Nung binunggo mo ang asawa ko? Nakangisi pa nga ang saad nga ni Jan sa sobrang inis. Nagpupumiglas ang lalaki pero lalong humigpit ang pagkakahawak ni Jan. Dumugo ang labi ng lalaki nang muling idinukdok nga sa matigas na mesa. Nakaramdam ng takot ang lalaking suspect. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Isang inosenteng babaeng nakaratay ngayon sa ospital. Isang batang halos mawala ng ina. At ikaw nagmamayabang pa dito na parang walang nangyari. Hingal at nanginginig nga ang tinig ng lalaki. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya? Humigpit pa lalo ang pagkakahawak ni Chandra sa kwelyo nga ng lalaki. Bakit ka uminom kung alam mo namang nagmamaneho ka? Hindi aksidente ang ginawa mo. Krimen ang tawag doon tapos nagmamayabang ka pa? Natahimik ang lalaki at sa unang pagkakataon nakita ang takot sa mga mata nito. Mabubulok ka sa kulungan. Sisiguraduhin kung wala kang kalalagyan. Huwag kang umasa na makakalabas ka pa. Bawat taro na nandoon ka, iisipin mo kung paano mo binasag ang buhay ng 2 taong mahalaga sa akin. Binitiwan niya ang lalaki at halos tumilapon ito sa silya. Nanginginig, hindi makatingin kay Jandro. Dumiretso si Jandro palabas ng interrogation room. Paglabas niya, agad na yumuko ang mga pulis, walang makatingin ng diretso sa kanya. Ang bigat ng awtoridad at presensyang dala niya ay sapat para patahimikin ang buong presinto. Balak din kaagad ni Jandro na bumalik sa hospital dahil ayaw niyang malayo kay Laika at sa kanyang anak. Nang biglang lumapit si Marco, medyo hinihingal at halatang nagmamadali. Sir, may balita po mula sa ospital. Nagbibigay na raw po ng sign si Miss Laika ng movement. Nalaki mata ni Jan at nagkaroon ng tuwa sa puso niya. Sigurado ka? Yes, sir. Tinawagan ako ng doktor mismo, kailangan niyo pong bumalik kaagad. Hindi na nag-aksaya pa ng salita si Jandro. Mabilis siyang lumakad papalabas ng presinto. Halos tumakbo, papunta sa sasakyan. Habang nasa loob ng kotse, mahigpit ang hawak niya sa manibela. Iniisip kung anong unang sasabihin kay Laika kapag naabutan niyang gising na ito. Pagkarating sa hospital, tahimik na binuksan ni Jandro ang pinto ng kwarto. Nandun pa rin si Caro, payapang natutulog. Ang mga gwardiya ay nakapwesto sa labas. Mahigpit ang pagbabantay. Sa loob lumapit ang doktor at ngumiti ng kaunti. Mr. Alvarado, nagsimula nang magpakita ng reflexes si Miss Laika. Hindi pa siya gising pero malaking senyalis na po ito na lumalaban ang katawan niya. Masayang balita ng doktor. Tumigil si Jandro sa tabi ng kama ni Laika. Pinagmasdan niya ang dating kasintahan na nakahiga, maputla ngunit tila humihinga ng mas maayos kaysa dati. Hinawakan ni Jandro ang kamay nito, marahang pinisil. Kalumaban ka. Nandito na ako, mahal. Mahina at halos bulong nga ni Jan. Habang sinasabi niya yun, naramdaman niyang parang gumalaw nga ang mga daliri ni Laika. Napasinghap si Jandro at hindi makapaniwala. Tama po kayo. Nagre-respond siya. Muling tumingin si Jandro kay Laika. Puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Hinalikan niya ng matagal ang noo ng babae. Malamig ang simoy ng madaling araw sa loob ng ospital. Tahimik ang paligid. Tanging mahinang tunog ng makina ang maririnig. Nakaupo si Jandro sa tabi ng kama, nakasandal ang ulo sa gilid habang hawak ang kamay ng dalaga.
Mapungay na ang kanyang mga mata sa puyat, ngunit ayaw niyang kumawala sa mahigpit na kapit na iyon. Para bang kapag binitawan niya, muli siyang mawawalan. Hindi na malaya ni Jandro. Unti-unti nang gumagalaw ang mga daliri ni Laika. Mabigat ang mga talukap ni Laika, ngunit pinilit nitong idilat ang mga mata. Nanghihina pa rin si Laika. Pamilyar ang anyo ng lalaking nakadukdok sa tabi nito, parang isang panaginip na kay tagal nitong inaasam. Napakagat si Laika sa labi, hindi sigurado kung totoo ang nakikita. Marahang iniangat ni Laika ang kamay at hinaplos ang pisngi ni Jandro. Napagtanto ni Laika na hindi imahinasyon ang nadaharapan niya ngayon. Biglang naalimpungatan si Jandro sa haplos na iyon. Agad siyang napaupo ng tuwid, nanlalaki ang mga mata at halos hindi makahinga nang makita niyang gising na si Laika. Laika, bulalas nga ni Jan, sabay yakap nga ng mariin, sa dalaga tila nataranta naman. Laika, gising ka na. Ayos ka lang ba? Masakit ba ang ulo mo? May nararamdaman ka bang kakaiba? Nagmamadaling pinindot ni Jan ang emergency button sa gilid ng kama, ngunit hindi na nga niya na mabitawan pa ang kamay ni Laika. Mahinang tinig ang sumagot. Ayos lang ako pero nananaginip pa ako? Napapikit si Laika, mahinang boses parang bumupulong. Kasi kung panaginip lang to, sana wag na akong magising. Sobra kitang namiss. Akala ko hindi na muli kitang makikita. Tumigil nga ang tibok ng puso ni Jan sa mga salitang iyon. Marahan siyang umiling at halos nanginginig nga ang boses. Wag mong sabihin yan, totoo ako, Laika. Hindi ka nananaginip, nandito ako. At hindi na ako aalis pa, bumalik na ako. Hinalikan ni Jandro ang likod ng palad ni Laika. Napatitig si Laika sa kanya, ang mga matay na mumungay at puno ng emosyon. Nagliyab ang damdamin sa pagitan nila habang magkatitigan. Wala nang salita ang kailangan. Sapat na ang titig at paghawak. Marahang yumuko si Jandro, halos nanginginig pa ang labi, at hinalikan si Laika ng buong pagmamahal. Hindi ito halik ng pagkahumaling, kundi halik na puno ng pangungulila at pagtubos sa lahat ng taon na nawala sa kanila. Napapikit si Laika, hinigpitan ang hawak sa batok ni Jandro at pinakawalan ang matagal ng tinatagong damdamin. Mainit ang kanilang halik, malambot ngunit matindi. Parang sinasabi ng bawat segundo na ito ang tahanan at hinahanap nila. Nang kumala si Jandro, humihingal siya, ngunit nakangiti, may luha pa sa kanyang mga mata. Laika, pasensya na. Ang dami kong pagkukulang. Pero mula ngayon babawi ako. Alam kong marami akong pagkukulang at handa akong punan yun, kahit ilang taon pang lumipas. Ngumiti si Laika, bagyang nangilid ang luha. Alam kong galit ako sa iyo noon pero sa totoo lang araw-araw kitang hinahanap. Araw-araw kitang hiniling na sana bumalik ka. Muling niyakap nga ni Jan ng babae, mahigpit na mahigpit, para bang takot na kapag gumalis siya, mawawala na muli si Laika sa kanyang mga bisig. Mahal na mahal kita, Laika. Sobrang sayo ko, nagising ka na. Mabilis na pumasok ang doktor at mga nurse matapos marinig ang emergency button. Agad nilang sinuri si Laika, ngunit nanatiling nakahawak si Jandro sa kamay nito. Ayaw kumawala. Habang tinatanong ng doktor ang kondisyon ni Laika, walang ibang iniisip si Jandro, kundi ang katotohanang gising na si Laika, na hindi lang ito alaala, hindi pa naginip, kundi totoong nangyayari ito. At sa gitna ng lahat ng iyon, hindi na nawala ang ngiti sa labi ni Laika. Tila sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang dilim, muling bumalik ang liwanag. At ang liwanag na yon ay si Jandro. Maaliwalas na ang paligid ng silid ng sumilip ang unang sinag ng araw sa bintana. Nakatulog si Caro sa mahabang sofa, ngunit marahang nagising nang marinig ang mahinang tinig ng mga nurse at ang boses ng doktor. Idinilat niya ang kanyang mga mata at agad na napatingin sa kama. Nanlaki ang kanyang mga mata.
Mama! Bulalas nga ni Caro halos mapatili sa tuwa. Gumulong siya pababa ng sofa at mabilis na tumakbo palapit sa kama. Niyakap niya kaagad ang kanyang ina nang mahigpit at halos hindi makapaniwala. Gising ka na po, kala ko po hindi ka na magigising eh. Nakita mo na, Mama, nandito si Papa, kumpleto tayo. Napabaling nga si Caro sa kanyang ama nang maalala nga ito. Napaluha si Laika habang hinaplos ang buhok ng anak. Nakausap ko nga ang papa mo, anak. Kamusta ka, anak? Pasensya na kung hindi kita naasikaso at ngayon lamang nagising. Napayuko si Jandro. Hawak pa rin ang kamay ni Laika mula sa gilid ng kama. Hindi mapigilan ni Jandro ang emosyon habang nakikita ang yakapan ng mag-ina. Para bang pinipiga ang puso niya sa pagsisisi na hindi niya nasilayan ang mga ganitong sandali. Ngunit ngayong narito na siya, nangako siya sa sarili na hinding-hindi na niya hahayaan pang maulit ang ganoong pagkawala. Laika, mahilang bulong ni Chan. Nang magtamang mga mata nila parang muling bumalik ang lahat ng sakit at pangungulila. Ngunit higit doon may halong pag-asa. Salamat at pinalaki mo ng tama si Caro. Ang anak natin. Ngayon kumpleto na tayo. Dagdag pa nga ni Chan, nanginginig ang tinig. Ngumiti si Laika bangamat mahina pa rin. Salamat, Chan. Nandito ka na. Huwag mo nang isisi ang sarili mo, okay? Ako ang may kasalanan dahil hindi ko kaagad sinabi sa iyong tungkol kay Caro. Pumasok ang doktor at tinignan nga si Laika matapos ang ilang pagsusuri. Ngumiti ito. Unti-unti nang bumabalik ang lakas ni Miss Laika. Mahina pa siya pero maganda ang response ng katawan niya. Kailangan lang ng pahinga at tamang alaga. Mukhang magiging maayos ng lahat. May galak nga sa boses ng doktor. Para bang nabunutan nga ng tinik si Jandro. Napahinga siya ng maluwag at bahagyang napahawak nga sa dibdib. Salamat, Dok. Ani nga niya. Bakas nga ang labis na ginhawa sa kanyang muka. Nang makalis ang doktor muling napatingin si Laika sa anak. Caro, paano mo naman nakilala ang papa mo? Nagtatakang tanong nga nito. Agad na tumango si Caro. Bakas ang saya sa kanyang muka. Mama, hinanap ko talaga siya. Tinala ko yung kwintas na binigay mo at yung litrato po. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ko po siyang makita para matulungan ka. Kaya pumunta po ako sa hotel, doon ko po pinahanap si Papa. At alam mo ba, Mama? Hindi ako pinabayaan ni Papa. Agad niya akong kinargat, sinabi po niya na hindi siya aalis sa tabi natin. Napaluha nga si Laika. Maigpit na hinawakan ng kamay ng anak. Salamat, Caro, dahil sa'yo nakita ko ulit si Jandro. Habang nagkukwentuhan ng mag-ina, maingat namang naglagay ng lugaw si Jandro sa mangkok. Lumapit siya sa kama at marahang pinakain si Laika. Inaalalayang para bang natatakot na masaktan ito. Dahan-dahan lang. Mahinang sabi nga ni Jan habang inaabot nga ang kutsara. Hindi naalis ang tingin niya sa dalaga at bawat galaw ay puno ng pag-aalala. Hindi naman maalis ni Laika ang tingin kay Jan. Sa wakas, narito muli ang lalaking minahal nito ngunit dala pa rin ng sugat ng nakaraan ng kanyang dibdib. Hindi pa rin ako makapaniwala, bumalik ka talaga. Tumigil nga sandali si Jan at tinitigan nga si Laika ng diretsyo. Nangako ako noon, diba? Nababalik ako para sa'yo. Para sa atin. Huminga ng malalim si John. Ipinatong ako kutsara. Laika, patawad. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Akala ko, kapag pinilit kong manatili sa tabi mo, mas lalo kitang mahihirapan. Gusto kong ipakita sa iyo na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Kaya kong ipaglaban ang pagmamahal natin. Pero nagkamali ako. Dahil sa pagpili kong yun nasaktan kita at naiwan kita. Kayo ng anak natin. Umiling si Laika, pinipigilang umiyak. Galit ako sa iyo, Jan. Alam mo bang ang sakit? Ang sakit nang umalis ka? Para akong iniwan sa ere pero noong dumating si Caro, doon ko naintindihan. Kung pinili mo man akong samahan noon baka pareho lang tayong maghirap. Naintindihan ko pero hindi ibig sabihin na nawala ng sakit. Hinawakan ni Jan ang kamay ni Laika. Mariin, puno ng pangungusap na hindi masabi nga ang salita. Alam kong wala na akong mababago sa nakaraan pa. Pero Laika, hayaan mong bumawi ako ngayon. Hindi ko na kayang isipin na mawawala ka na ulit.
Hindi ko na kayang isipin na mawawala kayo ni Caro sa buhay ko. Hayaan mo akong manatili, hayaan mo akong itama ang lahat. Hindi niyo na kailangan pang maghirap pa. Ako nang bahala. Matigilan nga si Laika. Nakatingin sa mga mata ni John na puno ng sinseridad. Kita nito ang takot, ang pangungulila at higit sa lahat ang pagmamahal. Unti-unting napangiti si Laika bagamat may luha pa rin dumadaloy. Sa ngayon ang mahalaga nandito ka at nandito si Caro. Napahinga ng maluwag nga si John sa kamuling tinampian ng halik ang noo ni Laika. Salamat at binigyan mo pa ako ng pagkakataon. Sa gilid ng kama nakatingin lang si Caro nakangiti. Mama, Papa, hindi na tayo maghihiwalay, di po ba? Sabay silang napatingin kay Caro at natawa bigla sa inosenteng tanong ng kanilang anak. Sa unang pagkakataon matapos ang 6 na taon, naramdaman nilang buo na silang muli. Pagkalabas ng ospital, halos hindi alam ni Laika kung saan ibabaling ang tingin. Nakahawak siya sa braso ni Jandro habang binubuhat nito si Caro. Ramdam niya ang titig ng mga gwardyang nakapila sa labas. Nahihiya siya, lalo na tila isang VIP ang pagtrato sa kanila. Hindi ba sobra to? Mahinang bulong nga ni Laika. Para tayong... Gusto kong masigurado na ligtas ka. Ligtas kayo ni Caro. Mula ngayon sa bahay ko na kayo titira. Agad na putol nga ni John. Agad tumigil nga si Laika sa paglalakad. Ano? Hindi na kailangan. Uuwi na lang muna kami ni Caro. Bulalas bigla ni Laika. Umiling si John seryosong mga mata. Gusto ko kayong makasama, hindi na ako papayag na hiwalay pa tayo. Mama, please, gusto ko po kasama si Papa araw-araw. Napabuntong hininga na nga lamang si Laika. Napatingin sa anak na hindi na nga maipinta ang tuwa. Sa huli tumango na nga lamang siya at pinilit kumiti. Sige na nga. Parang gumaan ang mundo kay Jandro. Hindi niya napigilan ang mapangiti ng malapad at dahan-dahang hinalikan ang pisngi ni Laika. Namula agad ang babae at hindi na nakapagsalita. Pagkarating sa mansyon, halos hindi makapaniwala si Laika sa lawak at ganda ng paligid. May mga chandeliers, malalaking painting, at malawak na hardin na kitang-kita mula sa bintana. Si Caro naman ay halos tumatakbo sa hallway, aliw na aliw. Kumaripas ng takbo si Caro sa harapan ng kwarto nito. Mama, may sarili akong kwarto, ang laki! Sigaw nga ni Caro, halos hindi maipinta ang tuwa sa mukha. Napangiti si John habang nakatingin kay Laika. Gusto mo rin bang sariling kwarto o gusto mong tabi na lang tayo? Agad sumimangot si Laika. Ang kapal mo hindi ka pa rin nagbabago. Ngumisi nang makahulugan si John. Hindi ba mas maganda kung magkasama tayo? Para maalagaan kita. Hindi ka pa magaling. Hindi na nakasagot si Laika. Totoo naman ang sinabi nito. At sa huli, hindi na siya tumutol nang i-guide siya ni Jandro sa isang malaking kwarto na halatang inihanda para sa kanila. Gabi na, himbing na si Caro sa sariling kwarto. Samantalang sa kwarto nila, nakahiga si Laika, bahagyang nakasandal sa mga unan. Umupo si Jandro sa gilid ng kama, nakatitig sa kanya. Tahimik silang dalawa sa ilang minuto, tanging tibok ng orasan ang maririnig. Bakit ganyan ang tingin mo? Basagan ni Laika sa katahimikan. Nakataas ang kilay. Parang ayokong pumikit. Baka paggising ko wala ka na ulit. Mahinang boses nga ni John. Nagulat si Laika sa tinuran nga nito. Nakita niya ang pagkislap nga ng takot sa mga mata nito. Hindi ang dating matapang na John ang kaharap niya, kundi isang lalaking halos mabaliw sa pag-aalala. Hindi ako mawawala. Sagot ni Laika at marahang hinaplos ang pisngi nito. Nandito lang ako kahit na anong mangyari. Huwag mong isipin na mawawala ako. Umiling si John. Mahigpit ang kapit sa kamay niya. Hindi ko kayang mawala ko ulit, Laika. Halos mabaliw ako nang makita ang kalagayan mo sa ospital. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pag hindi ka nagising. Hinila nga ni Laika ito papalapit. Hinayaan ang sarili na yakapin ng lalaki. Tama na. Nandito na ako, di ba?
Buhay! Hindi mo na kailangan matakot pa ulit. Malambing na saad nga nito. Saglit silang tumitig sa isa't isa. Walang salita hanggang sa dahan-dahang inilapit ni Jan ang labi at hinalikan siya. Hindi yun mapuso kundi puno ng pagmamahal at pangungulila. Nang maghiwalay, hinaplos nga ni Laika ang buhok ni Jan. Magpahinga ka na. Hindi ako mawawala. Humiga nga si Jan sa tabi niya at nakayakap ng mahigpit. Paulit-ulit na naririnig ang mahinang bulong. Mahal na mahal kita. Napapikit si Laika. Mahal din kita. At sa gitna ng katahimikan biglang bumukas ang pinto. Mama, Papa, pwede po bang dito ako matulog? Hawak nga ni Caro ang maliit nga na kumot. Nagkatinginan sina Laika at Jan, parehong napangiti. O halika na, sabay nilang sabi. Mabilis na umakyat si Caro sa kama. Pumagit na sa kanilang dalawa. Niyakap nito si Laika habang hawak ang kamay ni Jandro. At doon, sa unang gabi sa iisang bubong, sabay-sabay silang nakatulog. Isang pamilyang muling nabuo. Kinabukasan, masiglang tumatakbo si Caro sa hardin habang sinusundan ni Jandro. Bit-bit ni Caro ang bola at halakhak ng halakhak sa tuwa. Papa, bilisan mo, ang bagal mo eh! Sigaw nga ng bata at natatawa. Ang bilis ng tumakbo ng anak ko tignan mo pawis na ako. Hinapol nga ni Jan ang anak at tinakbayan nga ito pagkarating sa ilalim ng malaking puno. Kasi tatanda mo na, Papa, ganun daw yun. Sabay tawa nga ni Karot na pahawak sa tiyan. Napailing si Jan. At kunwaring nagtatampo. Grabe tong batang to, ako pa talaga ang matanda. Kaya ko pa kayong buhati ng mama mo. Tama naman siya. Hindi na ikaw yung banatang kilala ko noon, matanda ka na Jan. Sabay tawa nga ni Laika. Napalingon si Jan na pangiti. Pero ako pa rin yung lalaking minahal mo, di ba? Lumapit siya sa tenga ni Laika para bumulong. Kaya pa nga kitang bigyan ng anak eh. Namula ka agad si Laika at marahang hinampas si Jan. Ang aga-aga, ganyan ka na naman. Nagtawanan silang tatlo at niyakap nga ni Jan si Caro mula sa likod. Tignan mo anak, ganyan ang nanay mo. Kahit anong oras, maganda pa rin. Naman, kaya nga pogi ako dahil maganda at gwapong magulang ko eh. Sabi pa nga ni Caro, na ikinatawa na nga lamang ni Laika. Maanak ka nga talaga sa akin sa kulit. Sagot ni Jan at kinurot nga ang pisngi ng anak. Lumapit si Laika at tinabot nga ang kamay ng anak. Halika Caro, pumasok tayo at kumain. Baka gutom na tong papa mo. Sige po! Sagot nga ni Caro habang inihila ang mga magulang papasok sa loob ng bahay. Sa mesa sabay-sabay silang kumain. Tahimik lang si Jan habang pinagmamasta ng mag-ina. Parang gusto niyang huminto ng oras. Bakit ganyan ka tumitig? Tanong nga ni Laika at hindi makatingin ng diretsyo. Wala lang, parang panaginip pa rin to. Sagot nga ni Jan. Akala ko hindi ko na mararanasan to. Ang makasabay kayong kumain. Makita kong umiti ka ulit. Napayuko si Laika. Bahagyang umiti. Masyado kang madrama. Hindi ako drama, real talk lang to. Balik pa nga ni Jan, nakatitig pa rin kay Laika. Biglang nagtaas ng kamay si Caro. Mama, Papa, paglaki ko po gusto ko rin pong may asawa na kagaya niyo Yung nag-aasaran pero nagmamahalan. Inosenteng saad ni Caro. Nagtawanan nga sina Laika at Jan. Aba, bata ka pa para dyan na mag-aral ka muna bago ka mag-asawa. Pangaral naman ni Jandro. Naman po! Sagot nga ni Caro. Habang sinusulit nga nila ang pagkakataon na magkasama, ay bigla namang bumukas ang pinto. Pumasok bigla ang sekretary ni Jan. Sir Jan, pasensya na po talaga. Pero kailangan niyo po itong malaman, nandito po si Mr. Frado Chan. Parang nanigas nga si Jan sa kinuupuan. Si Papa? Paano nandito ka agad siya sa Pilipinas? Takang tanong nga ni Jan. Ewan ko po sir, nasa may sala na po ayaw maghintay sa labas eh. Hindi ko rin po alam kung paanong nakarating ka agad siya rito. Tugon nga ng sekretary. Napatingin si Laika bakas nga sa mukha ang pagkabigla. Ang papa mo nandito? Tanong nga ni Laika na ikinatango ni Jan. Tumayo ka agad si Jan at halatadong kabado. Anak, Laika, huwag kayong magalala kung kakausap sa kanya. Lumabas siya kaagad sa sala, kasunod ang malalim na buntong hininga.
Sa gitna ng malawak na living room nakaupo si Frado Chan. Maayos pa rin ang postura, formal ang bihis, at seryosong-seryoso ang muka. Papa? Mahinang bati pa nga ni Jan. Tumingin ang matanda sa kanya malamig ang titig. So, totoo nga pala ang narinig ko. Binilikan mo dati, nakasintahan na tigit pa roon may apo na pala ako. Saad pa nga nito bigla. Napayuko si Jan. Oo pa, si Laika at si Caro. Sila ang pamilya ko. Hindi ko na sila iiwan kahit anong sabihin mo. Hindi na ako lalayo. Sinunod ko na lahat ng gusto nyo. Kaya hayaan nyo akong sundin ko ngayon ang pangarap ko. Bagamat takot nga si Jandro na kumontra sa ama, naging matatag nga siya. Tahimik lang si Frado. Ilang segundo ang katahimikan bago muling nagsalita. Alam mo bang ilang gabi akong hindi makatulog nang marinig ko yan? Hindi dahil galit ako, kundi dahil nagkamali ako noon. Napalingon nga si Jan at hindi makapaniwala sa sinabi ng ama. Mas pinairal ko noon ang ambisyon ko para sa iyo kaysa sa kaligayahan mo. Pagpapatuloy ni Frado, mas mababa na ang boses ngayon. Gusto kong maging perpekto ka. Isang tiyan na walang bahid ng pagkakamali. Pero anak, hindi ko naisip na sa pagpipilit kong maging tama nasaktan pala kita. May lungkot sa boses nga ni Frado. Papa, bulalas naman ni Jan. Ngayon nakikita ko na may sarili ka ng pamilya, may anak ka na. At higit sa lahat na patunayan mong kaya mong panindigan ang pinili mo. Kaya mula ngayon hindi na ako makikialam pa. Hindi napigilan nga ni Jan ang mapangiti. Bahagyang nangingilig nga ang kanyang luha. Pa, hindi ko inaasahan to. Akala ko paghihiwalayin mo kami. Umiling si Frado at humalakhak. Hindi na ako ganun, matanda na ako dyan. Gusto ko nalang makita kang masaya at saka kailangan ka nila. Alam ko kung gaano kahirap magpalaki ng anak nang walang kasama. Patawad anak. Ngumiti nga si Frado. Lumapit si John at niyakap ang ama. Matagal silang tahimik hanggang sa kumala si Frado at ngumiti ng bahagya sa kanya. Nasaan na nga po ko? Gusto ko siyang makilala. Biglang saad nga ni Frado. Sandali lang papa. Sagot nga ni Jandro. Laika, halika. Pumasok na si Laika. Hawak ang kamay ni Caro, bahagyang yumuko si Laika bilang paggalang. Magandang umaga po Sir Chan. Ngumiti si Frado at tumango. Hindi mo na kailangan tawagin akong Sir Iha. Papa na lang. Nagkatinginan sina Laika at Jandro, parehong hindi makapaniwala sa narinig. Papa siya po si Caro. Ang apo nyo, 5 taong gulang na siya. Lumapit si Caro magalang na nagmano. Hello po Lolo Frado! Gumitang matanda bakas ang tuwa sa mga mata. Ang bait tsaka magalang mana sa'yo dyan. Tumawa nga ang lahat. Sa unang pagkakaroon na puno nga ng tawanan at saya ang bahay. Habang pinagmamasdan ni Laika ang magama, dahan-dahang nilapitan nga ni Jandro at mahina itong bumulong. Sabi ko naman sa'yo magiging maayos ang lahat. Ngumiti si Laika at tumango. Salamat Jan. Dahil sa sandaling yun alam nga nilang nagsisimula na ang bagong kabanata ng kanilang buhay na magkasama. Laika! Laika anak! Alam kong nandyan ka! Biglang bumungad nga ang boses ni Elizabeth. Ang ina ni Laika na tila hindi man lamang nagatubiling sumigaw sa harap ng bahay ng mga tiyan. Napalingon ang ilang mga kasambahay. Halatang nagulat. Napahinto si Laika sa pag-aasikaso ng almusal nang marinig ang boses ng ina. Biglang sumulpot ang kasambahay sa kusina. Ma'am Laika, may babae po sa gate, sabi po niya nanay niyo raw po. Sabi nga nito halatang nagugulhan. Bago pa man makasagot si Laika, bumukas nga ang main door. Mula sa itaas ng hagdan bumaba si Jan, naka long sleeves pa at mukhang galing pa sa study room. Ano nangyayari? Tanong nga nito at lumapit kay Laika. Napalingon si Jan sa pintuan at doon niya nakita si Elizabeth. Ang ina ni Laika, bitbit pa nga nito ang isang lumang bag at nakataas ang kilay habang pinagmamasdan ng loob ng bahay. Dito pala kita matatagpuan. Ang yaman-yaman pala ng asawa mo ah. Hindi ko alam na ganito pala karangyaang buhay mo ngayon. Wika nga ni Elizabeth habang pumapasok nga sa loob. Ma, huwag kang pumasok ng basta-basta.
Hindi natin bahay ito. Bulalas nga ni Laika habang nanlalaki ang mga mata. Nahiya bigla si Laika sa pinakita na nga ng ina. Bakit naman? Pamilya mo ako, di ba? Sagot ng ina na may halong tawa. Sako kung mayaman naman pala tong si Attorney Chan, di mas maganda. Magiging maayos ng buhay natin. Tahimik lamang si John pero mababakas nga sa mukha nito ang pagtataka at pag-iingat at the same time. Lumapit ito kay Laika. Pilit na pinipigil nga ni Laika ang hiya. Pasensya na John, alis din si Mama. Bumaling nga ng tingin sa kanya. Ngumisi si Elizabeth. At bakit naman? Nagpakahirap ako para lang makarating dito. Alam mo iho, hindi ako magrereklamo kung bibigyan mo ako ng kaunting tulong. Alam kong mayaman ka. Ma, pera na naman bang iniisip mo? Kagagaling ko lang sa ospital tapos ganitong ibubungad mo sa akin? Singit ni Laika nanginginig nga ang tinig. Ano naman ngayon? Tugon nga ni Elizabeth na may panunumbat. Kung talagang mahal ka ng asawa mo, dapat kaya kanyang suportahan. Pamilya mo ko, Laika. Hindi mo ko pwedeng itaboy. Bumuga nga ng hininga si John. Auntie, hindi po problema ang pera pero kung kaya naming tumulong, hindi to dapat tingin sa ganitong paraan. Mahinahong sambit na nga lamang ni John. Kung ganun, bibigyan mo ko? Mabilis at walang hiyang tanong nga ni Elizabeth at agad nagliwanag nga ang mukha niya. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang gusto ko, respeto muna. Malamig na sagot na nga lamang ni John. Ma, please. Kung gusto mo, ibibigay ko sa yung naipon ko pero wag mo namang idamay si John. Wag mo nang gulhin pa ang pamilya namin. Halos naiiyak na nga nasaad nga ni Laika. Sarkastikong malakhak naman si Elizabeth. Yung pera? Kakarampot lang yun, Laika, Diyos ko. Bakit hindi ang pera ng mayaman mong asawa ang ialok mo sa akin? Tila sumakit ang ulo ni Laika kung paano niya paalisin ang ina. Ma, please lang, nakakahiya kay John tsaka sa pamilya niya. Biglang nagiba ang timpla ng boses ni Elizabeth. Aba, baka nakakalimutan mo ako nagpalaki sa'yo. Ginaganito mo ko, Laika? Lumapit si John at inilagay nga ang sarili sa pagitan ng mag-ina. Tama na. Huwag mo nang ipilit pa yan. Si Laika ay asawa ko at anak naman namin, si Caro. Hindi siya utang na pwedeng bayaran ng pera. Kaya kung ginagalang mo talaga siya bilang anak, huwag mo nang tratuhin parang puhunan. Mariing saad nga ni John. Biglang nanlaki naman ang mga mata ni Elizabeth. Aba, binabastos mo ba ako? Hindi. Binibigyan lang kita ng hangganan. Sagot nga ni John malamig pa rin ang tono. Matigilan mo na please, kung may kailangan ka tutulungan kita pero wag ganito. At bago pa nga makasagot ang matanda, napansin niyang nakamasid ang mga kasambahay at gwardya sa paligid. May nahihiya sa pinaggagawa ni Elizabeth at mayroong nagagalit din sa pasulpot nga nito. Salbahe talaga ang ina ni Ma'am Laika. Kita mo pinaiyak at pinahiya niyang sariling anak. Kahit bulong yun, nang kasambahay rinig naman ni Elizabeth. Napayo ko na nga lamang si Laika. Pinunasan ng luha habang hawak ang braso ni John. Nag-aalala naman si John at niyakap ang isang braso. Tumingin ito sa mga gwardya. Pakihatid po siya sa labas. Ihatid ninyo sa makalabas siya sa gate. Huwag niyo akong hawakan. Hindi kayo marunong rumespeto sa matanda. Akala niyo porke may pera kayo, ginaganito niyo ako? Sigaw ni Elizabeth habang nilalapitan ng mga gwardya. Sinenyasan kaagad ni John ang mga gwardya na paalisin na nga ito. Nagpatuloy si Elizabeth sa pag-aalboroto habang kinakaladkad palabas. Tatandaan mo to, Laika. Babalikan kita at hindi kita titigilan. Sigaw nito hanggang sa nawala na nga ang boses nito dahil nakalabas ng gate. Tahimik lamang si Laika. Marahang hinawakan ni John ang balikat niya. I'm sorry you had to go through that. Bulong nga ni John. Umiling si Laika. Hindi. Ako nga ang dapat humingi ng tawad eh. Hindi mo dapat narinig yun, John. Nakakahiya, ganun talaga si Mama. Hindi mo kailangan mahiya sa akin. You are not her mistakes, Laika. And you are not responsible for her greed. Tumingin si Laika rito ngumiti sa gitna ng luha. Salamat, John. Ang mahalaga ligtas kayo. Ako nang bahala sa lahat. Sagot ni John at tinaplos nga ang buhok niya. Sa kabila ng gulo kanina, parang lumamig ulit ang paligid.
Ang mga kasambahay ay dahan-dahang nagbalikan sa kani-kanilang gawain at ang bahay na kanina ay puno ng sigawan ay muling napuno ng katahimikan. Ma, pwede po bang matulog muna ako sa tabi ninyo mamaya? Tawag nga ni Caro, mahina pa rin ang boses. Ngumiti si Laika at hinaplos nga ang ulo ng anak. Siyempre anak, kasama ka namin matutulog. Nagkatinginan si Jandro at Laika. Parehong pagod. Ngunit kahit papaano, gumaan na ang pakiramdam nila. Hindi man nila alam kung ano pa ang susunod na mangyayari. Isa lang ang malinaw kay Jandro habang pinagmamasdan ang mag-ina. Hindi niya hahayaang may muling manggulo sa pamilya nila. Tahimik ang paligid ng lumang bahay na minsang tinirhan ni Laika. Madilim na ang paligid. Tanging ilaw sa labas ang nagbibigay liwanag sa mukha ni Elizabeth na ngayon ay nakaupo sa lumang bangko. Nakataas ang kilay habang pinagmamasdan ang lalaking nasa harap nito. Si Jandro, nakaitim na long sleeves, may dala pang brown envelope at kalmado ang mukha. Hindi ko na paahabayan, Auntie Elizabeth. Mahinahon ngunit diretso niyang sabi. Nagpunta kayo sa bahay namin kamakailan at ayokong maulit yon. Umirap nga si Elizabeth. Kung tungkol yan sa anak ko, wala kang karapatan na diktahan ako. Ina ako ni Laika at may karapatan akong... May karapatan kayo, oo. Pero may hangganan din ang karapatan. Lalo na kung nakakasakit na kayo. Inilapag nga ni Jan ang envelope sa mesa. Narito ang pera. Hindi ko ito ibinibigay bilang bayad, kundi bilang tulong pero may kondisyon. Lumiwanag nga ang mukha ni Elizabeth. Nabaling ang pansin sa envelope. Anong kondisyon? Tila ba handa nitong gawin ang lahat basta may pera itong kapalit. Simple lang. Huwag mo na pong guguluhin si Laika. Huwag mo siyang puntahan. Huwag mong saktan sa salita at huwag mo siyang pilitin sa mga bagay na ayaw niya. Kung may kailangan ka, duman ka sa akin. Hindi nga ngumiti si Jan. Hindi ko gustong dalhin ka sa pera. Gusto kong ipaalala sa iyo na kaya kong protektahan si Laika. Hindi ko hayaang matapakan siya nang kahit pa ikaw na ina niya. Napatingin nga si Elizabeth sa kanya halatang tinamaan sa mga salita. Alam mo po ba? Natatandaan ko noon ikaw pa mismo ang tumutol sa relasyon namin. Sabi mo wala akong kakayahang buhayin o kahit may maibigay man lang kay Laika. Tumigil nga si Jan sandali sa kamerahang ngumiti. Ngayon gusto kong ipakita sa iyo na hindi nagkamali si Laika sa pagpili sa akin. Hindi ako perpekto pero kaya kong panindigan ng pamilya namin. Tahimik lamang si Elizabeth. Nakatitig sa envelope. Dahan-dahan nitong binuksan at tumambad ang makapal na pera sa loob. Hindi pa rin ito makapagsalita. Para bang nabingi na nga ito at tanging nasa isip lamang ay ang pera. Gamitin mo yan ng tama. Kung sakaling magbago ang isip mo, ay gusto mong magbago, hindi kita pipigilan na maging mapalapit kay Laika. Pagkatapos nga niyang sabihin yun, tumalikod na nga si Jan at umalis. Naiwan nga si Elizabeth na nakatulala. Gabi na nang makauwi si Jan. Pagkapasok ng bahay nadatan nga ni Jan, sa sala si Laika. Tahimik na nagayos ng mga papeles ni Caro. Agad na palingon sa kanya si Laika. John? Saan ka galing? Lumapit ka agad si Laika kay Jandro. Hindi agad sumagot si John at tinanggal nga niyang relo sa kamarahang huminga. Sa nanay mo. Mahinahon nga niyang sabi. Natigilan naman si Laika. Sa mama ko? Bakit? Ayaw mo niyang magsinungaling, pinili ni Jan na sabihin ang totoo. Binigyan ko siya ng pera. Agad kumunot ang noon ni Laika. Ano? Bakit mo ginawa yun? Alam mong pera lang ang habol ni mama. Alam ko pero Laika, ginawa ko yun para matapos ng gulo. Para mapanatag ka. Ayokong araw-arawin kang nag-aalala na baka bigla siyang bumalik. Napayo ko si Laika nang ngilid ang luha. Pero dyan nahihiya ako sa'yo. Hindi mo dapat ginagawa to dahil sa akin. Lumapit nga si Jan at marahang niyakap si Laika. Hindi mo kailangan mahiya, Laika. Ginagawa ko to dahil mahal kita. Gusto kong maramdaman mong ligtas ka. Wala nang pwedeng sumira pa sa kalayaan yung dalawa ni Caro. Napasandal si Laika sa dibdib niya. Nagsimulang umiyak nang mahina.
Napangiti bigla si Jan at hinalikan nga ang buhok ni Laika. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan, Jan. Ani nga ni Laika. Hindi mo kailangan magpasalamat. Sagot ni Jan, hinaaplos ang likod niya. Gusto lang makita na masaya. Yun ang gusto ko. Humigpit ang yakap ni Laika sa kanya. Parang ayaw ngang pakawalan. I love you, Jan. I love you more, Laika. Sagot nga ni Jandro, kasabay nga ng malakas sa pagkabog ng dibdib nito. Tinaas ni Jandro ang baba ni Laika hanggang sa maglapat ang kanilang mga labi. Isang matagal na halik ang pinagsaluhan nilang dalawa. Isang buwan ang lumipas. Tahimik ngunit masaya ang bawat araw. Si Caro, sa wakas ay nakapasok sa isang magandang paaralan. Sa school program, nakatayo ito sa entablado. Hawak ang maliit na certificate habang proud na nagsasalita sa harap ng mga magulang. Balang araw gusto kong maging abogado para hindi inaapis si mama at para maging katulad ako ni Papa na matapang at marunong magtanggol sa tama. Masiglang sabi nga ni Caro. Tumawa ang mga tao at sabay-sabay na pumalakpak. Nakatitig lang si Laika. Pakas ang tuwa sa mga mata. Si Jandro naman nakangiti habang pinipigilan ang sariling tumayo at yakapin ng anak sa harap ng lahat. Ang bilis niyang lumaki. Sabi nga ni Laika, nang pauwi na nga sila. Ganun talaga kapag masaya. Tila ba mabilis ang oras kapag masaya tayo? Sagot nga ni Jandro habang nakangiti. Sinuklian din niyo ni Laika ng yakap kahit maraming tao sa paligid. Ilang linggo pa ang lumipas. At dumating na ang araw ng kasal ni Jandro at Laika. Isang simpleng simbahan, iyon ding lugar kung saan sila madalas magsimba noong sila'y nag-aaral pa lamang. Si Laika, nakaputing gown na simple pero elegante. Si Jandro, nakaitim na tuksedo, halatang kinakabahan pero masayang masaya. Kasama nila si Caro na naglakad sa gitna ng aisle na parang maliit na anghel. Nandun din si Frado, ang ama ni Jandro, na ngayon ay nakangiti habang pinagmamasdan ng anak. Habang nagmamarcha si Laika, tumingin siya sa bakanting upuan sa dulo. May nakalagay na bulaklak doon para sa kanyang ina. Hindi ito dumating. Bahagyang nalungkot si Laika pero agad ding nabaling ang atensyon sa tabi ng hawakan ni Jandro ang kamay niya. Huwag ka nang malungkot, mahal. Sigurado kung darating ang araw na magsisisi siya. Magagawa ka rin niyang balikan. Bulungan ni Jan. Ngumiti si Laika at napaluha. Tama ka, Jan. Ang importante, buo pa rin ang pamilya natin. At habang sinasambit nila ang mga panata, habang pinagmamasdan ni Caro ang mga magulang niya sa harap ng altar, ramdam ng batang si Caro na hindi na kailanman maghihiwalay ang kanyang magulang. Nakikita niya sa mga mata nito na tunay na lumalaban ang mga magulang niya sa pagmamahalan at pagsubok sa buhay. Ang kwento ni Jandro, Laika at Caro ay isang paalala na hindi lahat ng tinatawag na pamilya ay nagbibigay ng pagmamahal. Minsan, mas natatagpuan natin ang tunay na tahanan sa taong marunong rumespeto, magpahalaga at ipaglaban ka. Hindi dahil kailangan, kundi dahil mahal ka niya. Tinuturuan tayo ng kwentong ito na kahit magulang mo pa siya, kapag hindi na respeto at kabutihan ang ibinibigay, may karapatan kang pumili ng kapayapaan, pagmamahal at pagkakaisa ang bumubuo ng pamilya. Hindi lamang dugo o laman na nananalaytay sa ating katawan. At dito na nga pa nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Laika at Jandro. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda,
Tahan ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilin, Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordette, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Quilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dens, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ree, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe,
Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcillas, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordette, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Salmachas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Morillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcillas, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada,
Lily Roda Barcial, Ellie Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.